Hello, magandang pagkakataon muli mga kapatid. Magandang gabi, magandang araw sa inyo lahat at magandang Sabat sa ating lahat. Narito na naman tayo sa Preaching of the Word at ating dalangin na pagpalain tayo muli. Tayo manalangin. Aming makapangyarihang Diyos, aming Panginoon. Kami ay nagpupuri sa inyong mga biyaya sa amin. Dalangin namin na sa aming paglapit sa iyo muli sa pamamagitan ng mga biyaya ng inyong salita na kayo mangusap muli sa amin. Natulungan niyo kaming makinig at umunawa sa mga bagay ng inyong mga kalooban. Samahan niyo ang aming pagsimula hanggang sa pagtapos. Samahan niyo ang aming pagsagawa sa mga bagay na inyong ituturo sa amin. Nawi ang bawat salita ay naming marinig at maunawaan. Kami ay sumampalataya at sumunod sa pananampalataya, sapagkat ito ang inyong nilalayon at kalooban sa amin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Noong nakalipas na linggo mga kapatid, sa ating Lord's Supper, gumawa tayo ng isang mensahe tungkol sa paglago sa pananampalataya. Ngunit nung nakalipas pa sa libro o sa aklat ng Juan, pinag-aralan natin nakalipas ang tungkol sa mga unang alagad ni Jesus na kanyang tinawag at tumawag rin ng iba. Kaya yung mensahe natin yung pagdadala ng mga tao kay Jesus. At tayo ay tinawag na ating gagawin dapat ang pagdala, pagsasabi, pagpapahayag ng kanyang mensahe sa ibang mga tao, lalo na sa mga malalapit sa atin muna bago ang iba. Yan kasi ang sinabi ni Jesus na tayo magiging mga saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria at sa pinaka malayong mga dako sa daigdig. Yun ang ating pagiging saksi at pagpapatutuo sa Ebanghelyo. Ating pag-aralan ngayon mga kapatid ang dalawang alagad ni Jesus na kanyang tinawag. Ito'y tungkol sa pagtawag niya kay Felipe at Nathaniel, dalawa sa mga alagad ni Jesus na kanyang tinawag. At tingnan natin yan sa Juan 1:43 hanggang 51. Ating babasahin. Kinabukasan ay pinasyang pumaroon ni Jesus sa Galilea at natagpuan niya si Felipe at sinabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At si Felipe ay mula sa Betsaida na lungsod ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, "Nangatagpuan na namin siya na tungkol sa kanya si Moses mula sa mga batas at sa mga propeta ay sumulat sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose." Sinabi ni Nathaniel sa kanya, "Meron bang mabuting bagay na maaaring magmula sa Nazaret?" Sinabi ni Felipe sa kanya, "Halika at tingnan mo." Nakita ni Jesus at si Nathaniel na papalapit sa kanya at sinabi tungkol sa kanya, "Narito ang isang Israelitang tunay na sa kanya ay walang pandaray." Sinabi ni Nathaniel sa kanya, "Paano mo ba nakikilala ako?" Sumagot si Jesus at sinabi niya sa kanya, "Bago ka pa tinawag ni Felipe nang nasa ilalim ka ng puno ng igos ay nakita na kita." Sumagot si Nathaniel at sinabi sa kanya, "Rabi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel."
Sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, dahil ba sinabi ko sa inyo, nakita kita sa ilalim ng igos, kaya ka sumampalataya. Makakakita ka pa ng lalong dakilang mga bagay kaysa mga ito. Sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagsisipanhik at nagsipanaog sa anak ng tao. Pagpalain ang pagbabasa ng kanyang salita. Tingnan natin mga kapatid ang mga pangyayari sa pagkatawag ni Felipe at si Nathaniel. Unahin natin si Felipe at sunod naman si Nathaniel. Sila mga unang mga alagad, no? Disciples of Jesus. Si Felipe ay unang tinawag agad ni Kristo. Si Felipe ay tinawag agad ni Kristo. Hindi katulad ni Andres na dinala ni Juan kay Kristo. Yun. Hindi kagaya ni Pedro na inanyayahan ni Andres. Mismo si Jesus ang tumawag kay Andres. Kay Felipe. Tinawag ni Kristo si Felipe nang nagtagpuan niya. Ayon sa verse 43, kinabukasan ay pinasyang pumaroon ni Jesus sa Galilea at natagpuan niya si Felipe. Ang sinabi ay si Jesus mismo ang tumawag kay Felipe. Sa buhay pananampalataya, may mga taong direktang tinawag ni Jesus at hindi inanyayahan at dalhin sa kanya. Kagaya nga ng ginawa ni Andres, na dinala niya si Juan. Dinala ni Juan si Andres. Hindi rin katulad kay Pedro na dinala ni Andres sapagkat sila magkapatid. Itong si Felipe tinawag mismo ni Kristo. Natagpuan niya siya nang siya'y pumaroon sa Galilea. Naroon sa Galilea si Felipe at natagpuan niya siya, tinawag niya. Si Apostol Pablo, ganoon din, tinawag ni Jesus si Pablo doon sa pagpapunta niya sa Damasco. Nung siya gumawa ng mga kasamaan doon sa daan, tinawag siya mismo ng Panginoon. At marami pang mga nangyayaring gano'n. Ngunit ang Panginoon sa kanyang pagliligtas ay maaring hindi nangangailangan ng tao upang tayo dalhin sa kanya at sumampalataya sa kanya. Maaring tayo ay tawagin niya direkta. Kahit ang salita ng Diyos na ating babasahin. Maaring ganun. Maaring nagbabasa tayo ng salita at tayo isasampalataya. Maaari namang nagbabasa ka at hindi ka makaunawa at ikaw ay tuturuan sa inyong binabasa kagaya ng eunuko na mula sa Jerusalem na tinuruan din ni Felipe upang sumampalataya. At ang aral natin ay si Jesus mismo sa kanyang pagtagpo kay Felipe ay tinawag niya. Pag natagpuan tayo ni Jesus, kung saan man tayo, niya tayo'y tatawagin niya. Hindi naman kagaya dati ang panahon natin ngayon sapagkat si Jesus doon ay talagang buhay at pumarito sa kanyang pagkatao.
Sa atin ngayon, spiritual na lang ang mangyayari. Maaring ikaw ay matagpuan ni Jesus sa iyong pagbabasa ng salita at tatawagin kanya sa panahong yun. Marami nang nangaligtas na mga tao sa pagbabasa ng Biblia at sila ay sumampalataya. Tinawag ni Kristo si Filipe sa pagkasunod na araw. Hindi matagal noong siya ay pumaroon kinabukasan at natagpuan si Filipe, tinawag niya. Tinawag niya si Filipe. Hindi kailangan patagalin ang mga araw ay mahal. Ang mga panahon ay di dapat sayangin. Sinabi nga ni Jesus, darating na ang gabi ay hindi na tayo makakagawa. Kung may araw pa, gagawin natin ang ating mga gawain. As long as it is day, let us do the work of the one that sent me. At gagawin natin ang kanyang kalooban. Yun, ginawa ni Jesus ang kalooban ng Ama. Si Filipe kanyang tinawag. Ganon din sa verse 43 yan. Siya pinuntahan niya mismo sa Galilea upang tawagin. Ang Panginoon ay direktamenteng gagawa ng mga bagay na espesyal o maaring ayon sa kanyang pagpasya. Sinabi nga ni Jesus, lahat ng ibinigay mo sa akin ay lalapit sa akin. At ginawa nga ni Jesus ng lahat ng ibinigay ng Ama sa kanya ay lalapit sa pamamagitan ng kanyang pagtawag sa kanila. Tinawag niya si Filipe. Siya ay tinawag sa makapangyarihang salita. Sinabi ni Kristo sa kanya sa verse 43, sumunod ka sa akin. Nung natagpuan niya, tinawag niya si Filipe, sumunod ka sa akin. Makapangyarihang salita ni Kristo. At siya nga ay sumunod. Sila na ay mga natuturuan na ni Juan Bautista, nakakarinig na sila ng mga salita ng pagsisisi at pagsampalataya. At ngunit sinabi ni Juan Bautista na mayroong darating na mas makapangyarihan kaysa akin. Siya nga ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Kaya si Filipe ay tinawag ni Jesus ayon sa kaniyang makapangyarihang salita. Ang salita na makapangyarihan ni Jesus ay ang Ebanghelyo. Iyon ang paraan na tayo sa sampalataya. Walang ibang makapangyarihang salita na tayo ay tawagin at tayo lalapit kay Jesus. Iyan ang Ebanghelyo. At sila nga ay nakarinig na ng Ebanghelyo. Ngunit mismo si Kristo, kasama nila, sila ay natagpuan ni Kristo at tinawag mismo sa kanyang makapangyarihang salita. Yun ang ating nakikita sa kanyang pinahayag sa atin. Sila ay tinawag ayon sa biyaya, no, ng kanyang salita. Si Filipe kasama sina Andres at Pedro ay taga Betsaida. Ayon sa verse 44, si Filipe ay mula sa Betsaida na lungsod ni na Andres at Pedro. Siya na naroon sa Galilea, hindi para siya taga Galilea na taga Betsaida. Ang Betsaida ayon sa Biblia ay masamang pook. No? Sabi ng Matthew 11:21, iyan ay sinumpa ni Jesus ang Betsaida. Kasama ang iba't ibang lugar. Corazin, Betsaida, mas mabubuti pa ang naroon sa Sodoma at sa Gomora kaysa inyo. Isipin nyo yan. Ibig sabihin, napakasamang dako itong lugar na pinamumugaran ng masasamang mga laman at mga kasamaan ng tao. Ngunit, kahit sila naroon sa masamang dako, ang Diyos ay tumawag sa kanila at pumili sa kanila. Hindi sa lugar na tinirahan natin, kundi sa Kanya na tumawag sa atin.
Ang kanyang tawag ay tawag ng biyaya. Kaya nga sabi ng Roma 5:20, kahit ang kasalanan ay lumaganap, mas lumaganap naman ang kapangyarihan ng biyaya. Yun ang biyaya ng Panginoong Jesus sa makasalanan. Kagaya ni Pedro, Felipe at Andres na mga taga-Bethsaida. Pangalawa, tingnan natin si Nathaniel. Si Nathaniel, matapos tinawag si Felipe, ito naman si Nathaniel. Sino ba si Nathaniel? Siya naman ay isang alagad din ni Jesus na kanyang tinawag. At ayon sa verse 45, hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya na natagpuan na namin ang Mesiyas, ang Kristo. Kaya itong si Nathaniel ay isang kapatid rin ni Felipe na kanyang tinunguhan, pinuntahan noong siya'y tinawag rin ni Jesus at nakilala niya si Kristo. Pumunta si Felipe kay Nathaniel. Hinanap ni Nathaniel, ni Felipe si Nathaniel. Ito ang direktamenting mangyayari sa mga taong tunay na kumilala sa Panginoong Jesus sa puso, sapagkat sila ngayon ay magiging mga saksi, mga tagapagpapahayag ng kanilang sinampalatayanan. Ang Kristo na kinilala nila ay kailangan nilang ipahayag sa iba. Si Felipe, nang siya'y tinawag ni Kristo na sumunod sa kanya, sumunod nga siya at kanyang inanyayahan agad si Nathaniel. Si Nathaniel ay inanyayahan patungo kay Kristo sa pamamagitan ni Felipe. Ayon sa 45, hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, nangatagpuan na namin siya na tungkol sa kanya si Moses mula sa mga batas at sa mga propeta ay sumulat sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret. Yan ang sinabi ni ni Felipe kay Nathaniel. Tingnan natin ano ang mga bagay una na nangyayari sa pagitan ni Felipe at Nathaniel. Ano ang kanilang mga pag-uusap? Ano ang mga bagay na nagaganap at nangyayari? Nang siya'y humanap sa kanyang kapatid na si Nathaniel, ay ano ang mga bagay na naganap? Una, dinala ni Felipe ang magandang balita kay Nathaniel. Sabi ni Felipe, natagpuan na namin ang hindi siya nagsasabi kung ng mali tungkol sa kanyang natagpuan sapagkat dala niya ang magandang balita. Natagpuan na namin ang Mesiyas, ang sinasabi ni Moises at ang mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret. Natagpuan na nila. Kaya iyon ang pagsasaksi, yung pagiging tagapagsalita ng Diyos na kumilala sa Kanya at kailangan ding magsasalita, magsasabi patungkol sa Kanya upang sila naman ay makakilala. Yan ang ating tungkulin. Yan ang tungkulin ni Felipe. Tungkulin mo, tungkulin ko na tayo maging mga tagapagpahayag sa ating nakilala na Panginoon na atin dapat ipakilala sa iba. Ano ang negatibong pahayag ni Nathaniel? Siya kaagad ay hindi pa kaagad kumilala at bumilib siya, sinabi ni Felipe. At sabi niya sa 46,
sinabi ni Nathaniel, meron pa bang anumang mabuting bagay na maaring magmula sa Nazareth? Hindi natin alam gaano kung ano ang Nazareth. Isa sa sinabi ni Jesus nung siya ay tumira sila sa Nazareth kasama ang kanyang ama na si Joseph nung mula sila sa Ehipto. Nung sila ay lumaya na sa pagtatago dahil sa mga pumapatay na mga hari, sila ay nakikitira sa Nazareth. At sinabi ni, yan kasi ang sinabi ni Felipe, siya ay Jesus na taga Nazareth. Si Jesus ay isinilang sa Bethlehem, hindi sa Nazareth. Naging taga Nazareth na lang siya sapagkat nanirahan sila roon. At tinatawag siyang Jesus of Nazareth. At dahil totoo naman nakitira siya doon. Ngunit ang sinabi sa mga propeta, ang Jesus na isisilang ay hindi sa Nazareth, kundi sa Bethlehem. Dapat sana tawagin si Jesus na taga Bethlehem. Ay kung saan kasi tayo nakatira na kay doon na tayo tawagin at itatawag sa atin ang ating pangalan, hindi sa tayo saan tayo sinilang. Depende. Maaari rin kahit narito ka at tawagin kang taga roon dahil doon ka naggaling at sinilang. Depende sa mga tawag. At yan ang itinawag kay Jesus na taga Nazareth. Nagtataka si Nathaniel sa mga sinasabi. Nagtataka si itong si Nathaniel sa mga sinasabi ni Felipe. Ngunit isa lang ang sinagot ni Felipe kay isa lang sinabi ni Felipe kay Nathaniel. At ang kaniyang sinabi tungkol kay Jesus na taga Nazareth na mabuting balita, halika at tingnan mo. Ibig sabihin, ayaw niyang maniwala si Felipe sa kanya ng salita lamang. Gusto niyang to see is to believe. Tingnan mo na may mabuti talagang mula sa Nazareth. At yan ay si Jesus na taga Nazareth. Ang mga bagay kagaya ni Pedro, Andres at Nathaniel, mga taga Betsaida, pinili sila ng Diyos mula sa masamang dako. Si Jesus rin ay naroon sa Nazareth na sinasabing ang mga propeta ay hindi kinikilala. Ang mga tao hindi sumampalataya. At hindi na nga gumawa si Jesus ng maraming mga kababalaghan doon. Mga bagay na nangyari nung si Felipe ay nagsasalita tungkol kay Jesus kay Nathaniel ay pinakita niya mismo si Jesus. At ano naman ang mga nangyari nung siya ay nagsabi kay Nathaniel, halika, tingnan mo. At nakita nga niya. Tingnan natin sa verse 47. Nakita ni Jesus si Nathaniel na papalapit. Ang sinabi, si Nathaniel ay nakita ni Jesus. Nakita ni Jesus. Ano mga bagay na mga nangyayari tungkol kay Nathaniel at Kristo. Kanina, pinag-usapan natin ang mga bagay tungkol kay Nathaniel, kay Felipe, at Nathaniel, tungkol kay Felipe at Nathaniel. Ngayon naman, tingnan natin ang nangyayari kay Jesus at Nathaniel. Nung siya ay dinala niya nung nakita na ni Felipe, si Nathaniel, nagkita na sila ni Jesus. At gumawa si Jesus nung nakita niya si Nathaniel. Ano ang mga bagay na mga nangyayari? Gumawa si Jesus ng matapat na patutuo kay Nathaniel. Tingnan natin, ano ang tapat na patutuo ni Jesus kay Nathaniel?
Nakita ni Jesus si Nathanael na papalapit at sinabi, narito ang isang Israelitang tunay na sa kanya'y walang pandaraya. Gumawa si Kristo ng papuri kagad. Kilalang kilala niya si Nathanael na walang kasinungalingan. Tunay na Israelita. Sapagkat sinabi nga ni Jesus ni Apostol Pablo, hindi lahat ng mga taga-Israel ay uh, talagang mananampalataya. At yan ang ibig sabihin ni Jesus na dahil taga-Israel ka ay tunay kang Israelita. Hindi. Ang Israelita ay sila lang yung naroon, ngunit sumampalataya. Yan ang kakaibahan. Nariyan ka sa church, pero hindi ka naman mananampalataya. Maring ganun. Hindi lahat ng taga-Israel ay Israelita. Si Nathanael ay sabi ni Jesus, tunay na Israelita at walang kasinungalingan. Sapagkat si Jesus ay hindi naman nagsisinungaling sapagkat nakikilala naman ni Jesus ang lahat ng tao. Ay tingnan natin, sinabi ni Jesus sa sinabi naman ni Nathanael na nagtataka. Ano ang sinagot ni Nathanael ngayon na sila ay nagka-enkwentro na kay Jesus? Nagtataka si Nathanael sa mga sinabi ni Jesus tungkol sa kanya. Paano mo ba ako nakilala? Bakit sinabi mong nakita mo na? Sabi ni Jesus at sumagot si Jesus sa kanya. Uh, bago ka tinawag ni Felipe, nakita na kita na naroon sa ilalim ng kahoy ng higos. Yun nga. Parang sa atin pa naroon ka na sa kahoy ng mangga bago ka pinuntahan ni Felipe. So, si Felipe pumunta kay Nathanael. Bago pa pumunta si Felipe, naroon siya sa puno ng higos. Ibig sabihin, doon sila nagkita ni Felipe. Baka nangunguha si Nathanael ng mga bunga ng igos. Gagawa siguro ng mga langis, gawa ng pagkain mula sa tanim na yon. At namangha itong nagtanong, paano mo ba ako nakilala? Nakita na kita. At ang pangyayari ay napakaganda nung nasabi ito ni Jesus tungkol sa pagkilala niya kay Nathanael na nakita na niya noon pa. Siya ay sumampalataya. Alam nyo, si Kristo ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Napakaliit lang na bagay na makita niya si Nathanael ilalim ng igos. Lahat ng bagay ukol kay Nathanael mula sa kanyang, kahit mula pa siya, hanggang pumunta siya sa kanyang ina, ama at ina, hanggang lumaki, alam ni Jesus lahat. Kaya napakaliit na katiting na bagay ang sinabi ni Jesus na nakikita niya si Nathanael bago pa si Pedro ay pumamroon sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo, sa wala pa si Abraham ay ako'y naroon na. Tingnan niyo. Ang mga bagay na si Jesus ay tunay ngang Panginoon. Kaya nga, sumampalataya si Felipe dahil sa parang milagro. Siya naman ay nakakarinig na ng mga mensahe noon pa. Ngunit first time na marinig ni Nathanael si Kristo na nagsasalita sa kanya ng pagsasabing nakikilala at nakikita na niya siya bago sila magkita. At siya ay sumampalataya. Ito ang bagay na mangyayari kapag ang Panginoon na nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo, tayo'y makarinig sa mga pangangaral, tayo'y imbitahin ng mga tao dalhin sa iglesia, sa simbahan, at makakarinig tayo ng mga mensahe, mga tunay na mga pangyayari sa mga tao.
mga milagro na ating makikita. Tayo nga ay sasampalataya. Ibig sabihin ta, ipinahayag ni Nathaniel mismo ang kanyang pananalig pagkilala kay Kristo na Panginoon na makapangyarihan. At sinabi niyang, ikaw ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Yan ang deklarasyon ni Nathaniel. Si Apostol Pablo, ayon sa sinabi niya sa Roma 10:8 at 9, kagaya ng ating aral noong anniversary, sumampalataya ka, ang tao'y sumampalataya mula sa kanyang puso at magpapahayag sa kanyang bibig. Yan ay magpapahayag tayo sa ating mga bibig tungkol sa Panginoon na ating makilala. Ipinahayag ni Jesus matapos siya sumampalataya na mas malalaking bagay pa ang iyong makikita. Sinabi niya, sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, nakita, dahil ba sinabi ko, nakita kita sa ilalim ng igos, kaya ka sumampalataya? Ang bagay bang maliit lang ay nagdahilan sa iyo na sumampalataya? Maganda. Kunting bagay lang ang narinig niya kay Jesus, sumampalataya na siya. Unit na nga ko si Jesus na sa maliit na bagay na ito, ngunit mahalaga na kinilala mo ako, ang aking gawain sa sanlibutan na isang tagapagligtas. Ngunit sa simulang ito ay mas makikilala mo pa at malalaman ang mas malalaking bagay. Yan naman ang sinabi ni Jesus sa Colosas 2:3, na pag nakilala natin si Kristo, bubukas ang kayamanan ng kaalaman na tayo'y mamamangha sa napakaraming kaalaman para sa atin. At yan ang ipinangako ni Jesus sa kanya. Ikaw ay makakakita pa ng maraming mga bagay. Tayo, kapag sumampalataya tayo at yan ay biyaya. Biyaya, maraming biyaya pang darating sa buhay hanggang tayo'y dalhin sa buok ng biyaya sa kalangitan. Sinabi ni Jesus sa katapusan, makikita ninyo at malalaman ninyo, sinabi niya, mula ngayon, mga kikita ninyong bukas ang langit. Tingnan nyo, saan ba nagmumula ang mga bagay ng pagpapala ayon sa Biblia? Langit. Ayon sa Efeso 1:3, praise be, blessed be God, Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, na nagpapala sa atin with all spiritual blessings, sa lahat ng spiritual na mga pagpapala mula sa kalangitan. Bukas ang langit, hindi magsara. Nagsasara lang yan kapag ang ating kasalanan na hindi natin pinagsisihan at tayo'y hindi namumuhay sa liwanag. Ngunit hanggang tayo ay sumusunod sa Panginoon, ang panalangin ay pribilehiyo ng biyaya, pribilehiyo ng pagsunod. Kaya bukas siya. Tayo'y inanyayahan na lalapit sa trono ng biyaya na bukas. Ito mga kapatid ang ating aral tungkol sa dalawang unang kasama sa mga unang tinawag upang magiging mga alagad ni Kristo. May mga 12 alagad lang na 12 apostles. Maaring hindi kasama si Nathaniel, pero isa siya sa mga disipulo na tinawag kasama si Felipe. At sila ay sumunod sa Panginoon, kumilala sa Kanya. Nangangako ang Diyos na sa inyong pagkilala, mas marami pa kayong malalaman at ibubuhos sa inyong buhay. Ang ating aral ay nagsasabi na kapag tayo kumilala, tayo rin ay
ah, magdadala ng mensahe ng pagpapakilala sa iba. Yan ang ating natanggap at matanggap rin dapat ng iba sa pamamagitan natin. Kapag tayo'y sumampalataya, ito ay biyaya. Ito ay Jesus na lumapit sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At tayo'y nakatanggap ng mensahe ng biyaya upang mabiyayahan ng iba. Upang mas makakita pa tayo ng maraming bagay sa buhay na ito. Tayo manalangin. Purihin ka aming Panginoong Diyos sa mensahe tungkol kay Felipe at Nathaniel na inyong tinawag. Salamat na tinawag din ninyo kami. Naway amin kang marinig na tunay sa inyong pagtawag sa amin kagaya ng pagtawag nyo kay Felipe at Nathaniel. Kami rin ay magkaroon ng pananalig na ikaw ay maghahayag pa ng mararaming malalaking bagay sa amin sapagkat bukas ang kalangitan sa trono ng inyong biyaya na magbubuhos, magbibigay sa amin ng lahat ng pagpapala, lahat ng bagay na para sa amin, para sa pamumuhay namin bilang mga inyong mga anak. Purihin ka sa salitang ito at sa mga biyaya ng salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa isa pang mensahe ng biyaya at naway pinagpapala tayo.